So, good day everyone, especially to our instructor in Computer Programming 2, Sir Christopher Che. And for today's is i-discuss ko po ngayon about the two-dimensional arrays and kung paano siya gamitin. Okay. So first, syempre, declaration, dineclare ko yung sum greatest. Since hahanapin po natin dito, hanapin natin kung saan nga ba yung highest or greatest numbers each row, which is yan. And then, i-add po natin lahat ng negative odd numbers or odd elements. Okay, ayan. So, gumamit pa tayo ng two-dimensional arrays. So, for the, ito po is tinatawag po natin na row. And then, itong pangalawa is yung columns. Paano nga ba yon? So, sa rows po, we have five rows po. Which is, ito po yung tinatawag natin na row. Ito. Each row po may 5 column na nakalagay. Ayan, ito po yung row. Yung row po is horizontal. Ayan po yung tinatawag natin na row. And then yung column is vertical. Magkakahiwalay po yan. So, ito po yung row 0 or row 1. Ito po yung row 2, row 3, row 4, and row 5. So, ganun po yan. So, pero kapag nag-focus tayo dito, nag-see out po tayo ng row or column man yan, lagi nag-start po sa 0 yan. So, kapag array kasi, palagi nag-start sa may 0. Okay po. 0, 1, 2, 3, and 4. For the total of 5 po. So, dito naman po, ayan. I-see out po natin siya, lahat po ng values na nasa loob po ng array. So, paano nga ba siya i-see out? So, gagamit po tayo ng nested loop. So, hindi pwedeng mahirapan po kasi kapag mano-mano yung pag-see out natin per values po. So, kunwari ganito. See out numbers. Kunwari, ganyan, 0. And then, sa row 0, i-see out natin, and then 0 din. So, kaysa ganyan gawin natin, tapos see out na naman, mano-mano, so mahirapan tayo niyan. So, kaya mas madali, gagamit tayo ng nested loop. So, ito guys, 0 is ito, row 0. See out natin dyan is row 0, and then the column 0. 0 to. So, ang lalabas dyan is negative 2. So, ganoon po siya. Para maiwasan yan, gagamit tayo ng nested loop. Okay. So, syempre, ayan, 4, and then int row, nag-assign tayo ng 0 since na nagsisimula po palagi sa 0 kapag arrays. Okay. Ayan, 0, ayan, so row less than 5, kapag true, maglo-loop at maglo-loop. Okay, 0 less than 5, kapag true, maglo-loop. Kapag 1 less than 5, true ulit, maglo-loop. Hanggang sa 5 less than 5, hindi na siya true. So, mag-stop na yung looping. So, for this po, row po, ito yung tinatawag natin na outer loop. So, ito po yung outer loop. So, sa loob ng outer loop, which is inner loop naman po. Kaya tinawag po na nested loop kasi meron po ulit na loop sa loob ng loop, which is the inner loop. Inner loop. Okay. So, sa inner loop naman po, ito tinawag natin na column. Ayan. Which is column po vertical. Okay. Kailangan po natin ito para maano natin lahat ng values po na nasa loob ng array. Para ma-see out natin lahat yung values. Okay, mapa-vertical and horizontal yan. And then, i-see out natin numbers based sa row and then sa column. So, hindi pwede pong magkaiba yan So, dapat magkasama palagi yan para ma-see out natin lahat ng numbers na nasa loob ng array. Papansin nyo po, gumamit po ako dito ng tab para lang po organize, kumbaga, maayos siyang tignan kapag sini out natin siya. Po, ayan, dito po, nag-see out po tayo ng endline dito sa may part po ng outer loop. Ang gagawin yan is each row po.
So, kunwari, 0 less than 5, if true, ayan, yung row na yan, bababa. Parang 2, 10, 4, 7, negative 2, 10, 4, 7, negative 5. Kapag ano siya sa negative 5, bababa siya. So, para hindi yung dire-diretso like one line lang. So, para naka-table po siya. So, i-out ko na lang siya para ma-imagine ba. Ayan, kung mapansin nyo po, ganyan. Itong row na to. Kapag true, ayan, bababa siya, ganun ulit, bababa, bababa, bababa. So, ganun na naman po. Kaya nag-out po ako ng endline dito sa may part ng row. Para yung row lang po yung gagalaw. Just yun. For this naman po, gumamit ulit tayo ng nested loop again. Gumamit ulit tayo ng nested loop, guys. So, for the, ano naman po ito, computations. Or para makuha natin yung sum and then the greatest element in row po, each row po. Since dalawa po kasi yan, nasa row and then sa column. So, yan. Gumamit tayo ng nested loop. Imagine natin, itong outer loop na to, it is the row po. And then the inner loop, ito po yung column. Kaya dalawa po yan. So, nested loop. So, inside the looping po, ayan, gumamit tayo ng condition using the if statement dito. So, if yung mga numbers po dito, sa inside po dito sa array po, is less than 0 and ayan, so magkasama po yan. Ang hinahanap po natin is yung negative, so less than 0 siya. And then, at the same time, odd elements or odd numbers. Okay, so ganyan po yung ginawa natin. So, if numbers, yung mga numbers dito, so inside the array po is less than 0. So, syempre negative yon pag less than 0. Puro negative siya. And para mahanap natin yung odd numbers po, so gagamit po tayo nito. Lahat po yung numbers na yun is i-modulus to 2 natin siya. Modulus to 2, kung hindi siya equal sa 0, and then yun po yung odd numbers. So hanapan natin niya yan. I-test niya kung true nga ba na not equal to 0, kung true, and then yun po yung odd elements or tinatawag natin na odd numbers po. So, kapag ano naman yan, kapag equal, ganyan, so even numbers naman po yan. So, dapat not equal to 0. Yan, 40, ano naman po, hanapin natin yung sum. So, gagamit tayo ng operator nitong plus equal. Yan. So, yung sum, since naka-declare na tayo ng sum dito, yan. So, gaganyan natin siya, sum plus equal to numbers, I tapos yung j. So, wag niyo pong kakalimutan nito, okay? Since naka-array po tayo, wag niyo pong kakalimutan yan. Okay, so dito naman, hanapin natin yung greatest. So, ang pagkakaintindi ko po dito is, ayan, if yung mga numbers is greater than greatest, which is yung greatest is naka-assign po siya into 0. So, 0 po yan. So, parang greatest, ay yung numbers is greater than 0. Pero greatest na po siya. Nagano po kasi yan, iba yung lumalabas kapag 0 ilalagay natin. So, nag-declare po tayo ng greatest, inassign natin sa may 0. So, ang paghahanap po kasi ng greatest or yung greatest or highest number po is gagamit po tayo nitong greater than na operator. And then, kapag hinahanap natin lowest, and then gagamit tayo ng less than. So, lang naman ang paghahanap ng greatest and then lowest. So, pag greatest, greater than, kapag lowest is less than yung gagamitin natin na operator. Okay, so dito naman po, ayan, greatest, inassign na natin siya into numbers. Ayan. Hanapin niya na dyan kung saan nga ba yung greatest numbers. Kung mapapansin niyo po, dito po, nag-cout po tayo ng greatest element in row inside the outer loop. Ayan, so dito po siya naka-base. So, after ng inner loop, ayan, nag-cout tayo dito ng greatest element in row. Since ang hinahanap talaga natin dito is highest or greatest numbers each row. So, which is ito po. So, may row 0, yung greatest number dyan is 10. And then, row 1,
ang greatest dyan is 15. So, yung highest number yung hinahanap natin. Sinuot na natin yung mga greatest or highest number. So, dito pa tayo nag-see out sa may outer loop. Okay, so magpa tayo dito sa may inner loop. Okay, po yan kapag true, 0, ito. Kapag true po yan, 0 less than 5. Kapag true, ilalabas natin. Ilalabas natin yung greatest element in row. Ayan, row 1 or row 0. Kung makikita niyo po dito is nag plus 1 ako. Para po magsimula po tayo sa may row 1. Kumbaga, para hindi po magpapakita is row 0, parang ganun po. So dapat row 1. So kasi nasanay pa tayo magbilang po ng 1 ganon. Each row ganon, row 1, row 2, row 3, row 4, row 5. So kaya ganyan po yung ginawa ko. So, pwede rin namang hindi. So, ganyan lang po yung ginawa ko para mas, mas madali po nating ma-identify if ever po. Okay, so, siniyot na natin in row 1, kumbaga, row 1 na to, row 10, yan, so, isiyot natin yung 10. Kapag, 1 less than 5, so, isiyot naman natin sa row 2 naman is 15. So, ganun po siya. Hanggang sa mag-false naman. So, outside the looping naman po, siniyot na natin or print out na natin yung sum ng negative odd elements or negative odd numbers. Which is yung mga negative odd elements is negative 5, negative 5, negative 7, negative 17, negative 19, negative 1, and then negative 5. So, yan po yung mga odd. Ang total po nun is negative 54. Since negative 54 po yung lalabas na sum. Okay, so iraran na po natin. Okay. You can see po, ayan. Na-see out na natin lahat. So, as you can see po, ito po yung output. Okay, so greatest element sa row 1 natin. Ito yung row 1 natin. Which is yung greatest elements or yung highest number po dyan is yung 10. So, yung 10 po yung magpapakita dyan. And then, greatest element in row 2. Ito yung row 2 natin. 15 po. Ayan, 15. Tama. Sa row 3, 22. Ayan, tama din. And then, sa row 4, 24. Tama. And then, sa row 5 is 30. So, tama. And then, yung sum of negative odd elements, negative 54. So, tama din. So, in-add nyo lahat ng negative odd elements, which is the negative 5, negative 7, negative 17, negative 19, negative 1, and then negative 5. So, for the total of negative 54. So, thank you po and God bless you. Bye!